kung ako mismo hindi ko kaya Taiwan. Madali mong mag-preach. Madali mong mag-declare ng word. Pero pag dumating ang pagsubok sa iyo, pag ang sa word na pinag-preach mo, malalaman mo kung saan ka nakatayo, kung tunay kang naniniwala sa salita o hindi. Pero kung ito ang sinasabi sa iyo, may kakayahan. Gustong kumilos ng Diyos sa buhay natin. At kapag nasa pinakamatinding pagsubok tayo, kung nauunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos, ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo matitinan. Pero kailangan po, hindi manatili ang salita ng Diyos dito. Kasi pag puro kaalaman lamang, at hindi tumiti mo sa puso natin, hindi dadaloy ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At doon po ako, Pastor. Sabi pala ni Lord, gusto kitang dalhin sa isang lugar na kung saan yung salita ko ay hindi lang salita, kundi mararanasan mo yung kapangyarihan ng salita. Amen. Sabi ko kay Lord, sige Lord, hahanapin kita. Gusto kong masumpungan kita. Sabihin, kasi minsan araw-araw tayo naglalakad sa buhay natin. Di po ba? Pero pagka may problema natin, hindi natin nasusumpungan si Lord. Kasi ang tingin natin, ang tindi ng problema natin, nagpipili tayong lutasin yung problema natin. Pero hindi natin nakikita yung kamay ni Lord at kumikilos sa problema natin. Kaya minsan nangangapa tayo, di ba? Tama po ba itong sinishare ko? Amen. Pero ngayon, Logos Caution. Tapos na yan. Tatapusin ni Lord sa araw na ito. Dahil magbibigay ng panibagong kaalaman ng pananampalataya. Bibigyan kayo ng pananampalataya pag binuksan ninyo ang inyong mga puso. Na hindi lamang kayo magkakaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos, kundi mararanasan ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pwede ba magsabi? Amen! Sabi ko kay Lord, hahanapin kita. Alam mo, binigyan yung verse sa akin? Draw near unto me, and I will draw near unto you. Hindi mo ba kayo nagtataka sa lumang tipan? Sabi ni Moses, Lord, gusto kitang makita. Hindi ako kontento sa presensya mo. Gusto kong makita yung iyong mukha. Di ba sabi ni Moses yung ano niya? I'm not going to be satisfied with your presence. I want to see you face to face. Nasa Vanuatu po kami. Ang Vanuatu is about 3 hours away from Brisbane, Australia on the plane. Last year, bibisita po kami ulit sa June. Nandun po ako sa isang simbahan at nag-worship kami. Habang nag-worship kami, bumagsak ang matinding presensya ni Lord. Alam niyo yung ibig sabihin? Alam niyo ano nangyari? Yung lugar na pinagdadaluyan ng worship, parang kung may hamog, parang may cloud na bumaba. Shit kita. At nung bumaba yung cloud, umiiyak ako. At nung pupunta na ako sa altar, ganito po ang ano ko. Pag-preach ako, hindi na ako makapag-preach. Iyak ako ng iyak. At ganito po.
pangit, umahawa ako. Dahil pag hindi ako umahawa, babagsak ako sa matibing presensya ni God. Hindi po ba minsan nag-worship tayo sa ng kanta, pero pwede pala tayo pumasok sa Holy of Holies na kung saan naroon ang throne ng Diyos. Kaya. Minsan po, nasa sala lamang ako. Sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko na maramdaman. Mag-worship ako. Tapos maya-maya, bubuhay yung presensya, iyak ko na parang bata. Kami lang dalawa. Pero alam mo, nandun si Lord. I can feel His presence. I can sense His presence. And God wants you to experience that from now on. Amen. So, balik tayo sa istorya namin ni Jesus. Sabi ko kay Lord, sabi niya, draw near to me. There is no limit to how close you can get to God. God wants to be so close to you. The only problem is, how close do we want to be with God? Are you with me? Amen. Kaya sabi ni Moses, sabi ng Bible, when the Lord met with Moses, anong sinasabi ng Bible? The Lord spoke to Moses face to face as a man talks to a friend. Di ba kayo nagtaka? Ang sarap pala. Although hindi natin nakikita ang Diyos, ang lapit-lapit niya sa atin, nanananahan siya sa atin, nandiyan siya sa inyo, Holy Spirit, dwelling in you, at araw-araw, 24/7, gusto makipag-usap ni Lord sa inyo, at gusto niya ipadama na nandiyan siya. Kaso kaya hindi natin siya nararanasan is dahil iba ang pinagtutuunan natin ang pansin. Tama? So, minsan po umiiyak ako dahil ang sarap. Di ba may kanta tayo? In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended. Turn your eyes upon Jesus, and the things of earth will grow strangely dim. Sabi po ng Bible, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Pero minsan po, nasa church tayo, ang mukha natin parang sinigang na sa araw. But when you experience a touch from the Lord, lahat ng yan, so I decided, sabi ko kay Lord, gusto ko talagang mapalapit sa iyo. Gusto ko maging buhay ka sa akin. Gusto ko makita kang kumilos sa buhay ko. Nagkaroon pa, yun pala, ang sabi ni Lord, inalaw ko yan dahil gusto kitang iangat sa panibawang kilos ko sa buhay mo. Gusto kong maranasan mo ang kakaibang Diyos. Hindi lamang ako Diyos na nandyan sa iyo isipan, gusto ako'y Diyos na buhay, at yung problema mo, kayang-kaya kong lutasin. Kung matututo kang lumapit sa akin at makipag-ugnayan sa akin at makinig sa akin kung ano ang gusto kong gawin para magkaroon ng katagumpayan ang iyong hinaharap. Amen? Amen. Si Lord pala, para makakilos siya, tanungin natin siya kung anong gusto niya gawin. Tama? Pero tayo minsan, anong ginagawa natin? Tayo ang nagdidikta kay Lord kung paano siya kikilos sa buhay natin. Kaya hindi siya makakilos kasi gusto natin, tayo ang hari at tayo ang magdedetermine kung paano siya kumilos. Pero si Lord, dahil Diyos siya, gusto niya sa pamamaraan niya, sa pananaw niya, sa pag-iisip niya, kikilos siya sa buhay natin. And the only way we can know what the Lord is doing is we come to the Lord
and ask Him. Amen? So, sabi ko kay Lord, magpa-fasting ako ng prayer and fasting ako, Lord. At hindi ako hihintong mag-prayer and fasting hanggang hindi mo ako sinasagot. Sinasabihan kung ano ang mangyayari sa misis ko. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or ever imagine, according to whose power? His power. Gustong lumabas at maihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay niya. Gusto niyo itong aking stance? Kaya sinishare ko sa inyo story kasi I have experienced it. I have seen it. Kaya ang verse na ito sa amin, buhay na buhay. Nag-fasting ako. And for the first 7 days, takot pa rin ako. Kasi hindi ko pa rin nasusuturan ng Diyos. Amen? Tapos itong si Mrs., nung nag-reach ako after na nagkaroon ng diagnosis sa cancer niya, tumayo ako sa church. At ang sinabi ko sa church, I will pray and fast. And I will not stop praying and fasting until God heals my wife. Nung nag-preach po ako, nagsimula na parang kumilos si Lord. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung kumilos na siya. Kanino siya kumilos? Sa asawa ko. Alam niyo kung ano nangyari? Habang nag-preach ako, nakita niya bumukas ang langit. At may ilaw na bubaba. At yung ilaw na yun dumako sa parte ng katawan niya na may cancer. At nung dumako yung ilaw na yun, ang una niyang naramdaman, may natanggal sa akin. Sinabihin niya ako, Papa, I am at peace. Di ba mga tao, pag meron ng big C, anong unang mangyayari, hindi na makatulog, takot na, hahanapin na yung pinakamagandang doktor. Ano yung hinahanap namin? Si Lord. Mahal na mahal kayo ni Lord. At alam niya kung anong dinadaanan ninyo, kung gaano kabigat. Pero minsan tayo pilit natin hinahanap sa ibang bagay. Ngayong araw na ito, sasagutin mo, Lord. Yung matagal mo na hinahanap. Hirap ka to. Alam ni Lord ang laman ng puso ng bawat isa sa inyo. At katulad ko, anak ako ng Diyos, at wala kayo pinagkaiba. Anak din kayo ng Diyos. At sa araw na to, nandito si Lord. Nandito si Lord. Naririnig niyo ako, hindi niyo siya nakikita, pero nandito ang trono ni Lord at gusto niyang bumaba at ibuhin ang bawat isa sa inyo. Sabi ng misis ko, Papa, may natanggal. Pag nung naranasan mo yung pagkatanggal, bakit biglang hindi na ako nag-aalala? Sino kaya naranasan niya? Kaya, ibinuhos ng Panginoon ang kanyang dugo sa Kalbaryo. Hindi lang para patawarin ang iyong kasalanan. Nakikinig kayo? Amen. Alam niyo kung bakit? Para maging malinis kayo. Para maging banal kayo. Bakit? Gusto kayong kausapin ni Lord. Gusto niyang makipag-fellowship sa inyo. Gusto niyang makipag-ugnayan sa inyo. Dahil nang nakikita ni Lord, pag kayo'y anak at nabuhos yung dugo ni Kristo, malinis ito. Banal ito. At gusto
ang tanging mararanasan niya, hindi lamang ang aking presensya, kundi lahat ng nasa puso niya na hindi sa akin, ako tatanggalin ko lahat. I came that you may have life and that you may have it more abundantly. Yan ang gusto iparana sa inyo ni Lord. Gusto niyo. Amen. Ang daming hinihingi niya, Hebrews chapter 4 verse 12. You come boldly. Takbo ka! Saan ka tatakbo? Sa iyong daddy. Nasa lang iyong daddy? Nasa langit. At dahil siya'y nasa langit, lahat ng nasa langit, gusto niyang ibigay sa iyo. Kaya ang dasal natin, Thy kingdom come, Thy will be done dito sa lupa. Pwede ba natin maranasan ang langit kahit tayo nandito sa lupa? Amen. Kaya niya binigay yung prayer na yun dahil sinasabi niya, kapag ikaw ay nagpipray, ang una mong kailangan maunawaan ay hindi lamang ako Diyos sa buhay mo, kundi ako yung tatay mo. Amen. At ikaw ay anak ko. At ang tatay, ang tanging gustong mangyari ay ibigay ang pinakamaganda sa anak. Amen. Are you with me? Amen. Hallelujah! Gustong ibigay sa inyo ni Lord ang pinakamaganda sa araw na to. Amen. Dahil kayo yung mga anak. At ang tanging sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Our Father, who art in heaven. Hindi tayo tagalupa. Nandito tayo sa lupa. Pero nung pinanganak tayo muli, we are a new creation. We are now born again and patterned after the image and likeness of God, and we can run to God because our DNA, our nature is holy, is righteous. We have been made holy and righteous before the Lord. And the reason why is, sabi niya, I want now, I can have fellowship with you. Ang pinakamahalaga pala kay Lord, hindi yun nagtatrabaho tayo sa ministry. Bakit yun? Alam niyo ang pinakamahalaga? Gusto niya maging dikit na dikit na dikit sa inyo. Nararamdaman niyo yun ngayon? Amen. Our Father who art in heaven, ano mo susunod? Holy is your name. Hindi tayo pwede lumapit kay Lord, baliban na ba na tayo? Kaya sa Hebrews 4:12 sabi niya, come boldly into the throne room of grace, where you can find what? Mercy. Bakit mercy? Pag pumasok ka kay Lord, ang una niyang gagawin sa iyo, ibibigay niya yung mercy niya. Bakit? Pag iwain ng pagbaba at lumapit ka sa tatay mo, kahit anong kasalanan mo at nagsisi ka, patatawarin niya yung mga kasalanan mo. Pag pinatawad niya yung kasalanan mo, malinis ka, then you can have fellowship with the Lord. And si Lord, araw-araw, minuto lang mag-usap siya sa atin. Hindi kayo tayo. Amen. Kung ano pinagtutuunan natin ng pag-Facebook, tinitignan natin yung mga likes sa mga posting natin. Kasi, where your treasure is, there with your heart is we also. Amen? Amen. Pero sabi ng Bible, once you tasted the goodness of the Lord, ang tanging mahanapin mo ay ang goodness nila. Amen. Tama? Yes. Kaya namin hindi natitikman, hindi natin manapin. Marami tayong pinagkakawala. Pero sa araw na ito, sabi ni Lord, tuturuan ko kayo kung paano lumapit. Gusto ko lumapit kayo. Sino gusto ko lumapit kay Lord ngayong araw na ito? Amen. Sarap ano? So, tuloy natin yung kwento ko kay Mrs. Pero ako, hindi mo naramdaman ako bilos na si Lord. Ako pa rin ako. Kung sino yung pastor, hindi mo natakot. Pero inamin ko. Amen? Amen. At hindi ako humintong nagpipray and fast hanggat hindi ko nasusumpungan si Lord. After 1 week, biglang nagbago yung atmosphere ng puso ko.
Pag lumapit ka pala kay Lord, unti-unti niyang babaguhin yung nararamdaman. Alam niyo, after 1 week, parang hindi na nag-worry. Naging payapa ako. Pero, andun pa rin yung hindi ko alam kung i-heal na si Mrs. sa cancer or not. Are you with me? Yes. Amen. On the 14th day, nagsimula na mag-usap si Lord at parang nararamdaman ko habang nag-pray ako, habang nakikipag-unayan ako sa Kanya, meron siyang magandang gagawin. Ganito po ha, kung kayo'y dikit na dikit kay Lord at palagi kayong nakikipag-ugnayan, alam niyo kung ano nangyayari sa Kanya. Amen. Kasi the steps of righteous man are ordered by the Lord. Hindi kayo nangangapa sa inyong nilalakaran. Kasi si Lord mismo, kinakausap kayo. Araw-araw nililito kung anong gusto niyang gawin sa buhay mo. For I know the plans I have for you. Paborito natin yan. Paano natin malalaman ang plans ni Lord kung hindi tayo makikipag-usap sa Kanya at hindi natin naririnig ang boses niya? Amen? Amen. On the 21st day, tandang-tanda ko pa, nasa sulong ako ng clinic, si Mrs. kina-CAT scan, kina-MRI, binu-bone scan. Ano na ako sa sulong? Finally, nagsalita si Lord. Alam mo, sinabi niya, simple lang. Anak, yung pagkabanggit pa lang niya na anak, ang sarap, di ba? Pag yung tatay mo sinabi niya, anak, ang una mo nalalaman sa pagmamahalan niya sa mga, di ba? Security under your father, di ba? Bakit tayo nung bata tayo gusto natin lumapit sa ating parents? Dahil alam natin na kapag lumapit tayo, we are secured, we feel safe, and there's peace. And we know that that Father of ours will always do what is best for us. Nung nagsalita si Lord, gano'n na naramdaman ko. At ito sinabi niya, the devil will never prevail against you. Malinaw na malinaw siya ng usap. Iyak ako. Iyak ako. At nung umiyak ako, ang unang lumabas sa bibig ko, ganito, thank you for healing my wife. From worry to fear to uncertainty, when God finally spoke, faith, certainty, at alam ko na kung ano nangyayari sa asawa ko. Anong problema ang hinahawakan niya? Lapit lang kayo kay Daddy. Antayin niyo siya mangusap. Dahil pag nangusap siya, yung sinabi niya, heaven and earth will pass away. Hindi pwedeng itumba ang salita ng Diyos. Pero kailangan, marinig din niyo kung ano yung salita ng gusto niyo ipahayag sa inyo. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from where? Mouths. Yes. Hindi niyo napansin, mouths of God. Nagsalita siya, tapos hindi huminto nagsalita si Lord dun. 7 beses niyang inulit. Bakit 7 beses? Di ba sabi ni Lord, for 6 days I created the earth, and on the 7th day, He rested. Ang 7 is completion. Ang ibig palang sabihin na nagsalita si Lord ng 7 beses sa amin is because tapos na yung ginawa niya sa asawa ko. Kompleto na. Hindi na kami makailangan mag-alala. Gusto niyo malaman kung ano sumunod na nangyari?
Punta kami sa St. Luke's. Nakita kami ng oncologist namin. Alam niyo yung oncologist? Yung mga nag-aaral ng cancer. Yung oncologist namin, Kristiyano. Hindi ko sasabihin kung sa church siya nag-aaral. Alam mo, sabi ng oncologist, Mami, masyadong malala yung sakit mo. So, dali-dali natin gawin yung chemotherapy, radiation, surgery, chemotherapy, and radiation. Kaming dalawa nagtitinginan. Nagsalita na si Lord, binigyan kami ng pangako, at nausap siya kung anong gusto niyang gawin. Kaya misis ko, alam mo sinabi niya, hindi ako mapapakimo. Bakit sigurado siya? Bakit sigurado siya? Kasi pag nagsalita ang Diyos, ang pananampalataya mo isasandal mo kung saan niya sinabi. At tumumba man ang lahat ng mundo kapag nagsalita ng tunay si Lord at bigyan ka ng pangako, na personal na pangako, kahit ano pag sabihin ng ibang tao, doon ka kakapit sa kanyang pangako. Amen. Kaya nga sabi, peace unspeakable. I give you peace. Pag ikaw ay lumalapit sa iyong Ama, ang tanong binibigay niya at pagmamahal, kapayapaan at katatagan sa buhay mo. Yung lahat ng kahinaan mo, nakikita niya. At kapag nakita niya yan, lumapit ka sa kanya, sabi niya, tatanggalin ko yung kahinaan na yan at papalitan ko ng kalakasan na nanggagaling sa akin. At magkakaroon ka ng kapayapaan, hindi ka na mag-aalala. Yung lahat ng kahinaan mo, gustong palitan ni Lord ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Ang hinihingilan niya, lumapit tayo sa Kanya. Bakit tayo ninanandam? Okay ba to? Amen. So nakipag-argue kami. Ako nagsalita ganito. Alam niyo, doktor, meron po tayong isang doktor na napakalakila. At doon po kami sumasandal. Sabi ng oncologist, Daddy, alam ko pastor ka. Pero delikado ang buhay ng misis mo. Hindi mo kayang lakaran ang katatagan sa iyong problema kahit Kristiyano ka kung hindi ka nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Maraming mga Kristiyano, maraming alam sa Bible, pero walang connection sa Diyos. Kuha nyo, ang gusto ni Lord ngayon, connection. Tuturuan niya kayo kung paano mag-connect sa Kanya sa lahat ng pangangailangan niyo. Gusto niyo yung gano'n? So kahit umalis na kami dito ng aming may bahay, nakakonect pa rin kayo sa Kanya. Hindi kayo nakakonect sa akin. Dahil hindi ako Diyos eh. Tama? Amen. At kapag may problema na kayo, sabi ni Pastor Alex, lapit lang ako sa Diyos. Simple. Yun ang bata, kapag may problema, kanino lumalapit? Sa daddy niya. Kaya tayo may daddy sa langit. Sabi namin ni Mrs., sige po, ganito na lang. Huwag ng chemo, huwag ng radiation. Tinitingnan ko si Mrs. kung natitingnan siya. Imagine niyo, yung ganito po ang nangyayari. Kapag may pangako sa iyo, Diyos, ang mundo, question yung pangako yun. Pinagbubuwagin ang iyong pananampalataya. Kristiyan pa yung nagsabi para magbulaan kung ano sinabi sa amin ng Panginoon. Pero dahil naging buhay ang Diyos sa amin at alam namin na siya ang kumilos at alam namin na siya ang nagsalita, doon kami sumandal. Sabi ni Mrs., sige, tanggalin niya na lang po yung susunod. Pero walang lima, walang radiation. Sabi niya, dahil Papa, sabi niya, yung natanggal, dalawa lang ibig sabihin, hindi might be na tinanggal na ni Lord o kailangan tanggalin lang. Alam niyo ibig kong sabihin? So, maiksing salita, na-operahan siya ng August. June na-diagnose siya, stage 1. 2.5 centimeters, dalawa ang kulani, yung lymph nodes. May lymph nodes. August. Pagkalabas ng operating room, sabi ng surgeon, Daddy, stage 3 na. Yung 2.5 cm, may ng 5. At Daddy, yung kulani hindi lang dalawa, 10. Siya kayo, ang gagawin niya.
Sabi ng doktor sa akin, Daddy, pag nahil na sa kanyang operasyon si Mrs., simulan na natin kagad ang chemo at ang radiation. Yung huling araw namin na bumibisita yung doktor sa kanya, bumisita ako sa doktor. Sabi ng doktor, oh, Mama, Mami, kailangan sisimulan ng chemo at ang radiation. Ang misis ko, kumbinsido pa rin. Na ano? Hindi siya makakapin. Kulit ng doktor. Ang ginawa namin, sige, bigyan mo ko ng recommendation, babalik kami sa buwan at kami magpakimo. Ganun na lang sinabi namin para huminto siya. Pero alam niyo kung ano ginawa namin? Pagkalabas namin sa opisina ng doktor, alam niyo, meron ako, habang binabalik-balikan itong nangyari sa amin, nagtataka ako kung bakit sa kabila ng alam namin na kapag hindi namin ginagawa yung sinasabi ng mga doktor mamamatay ang misis ko. Ang sarap pag nasa Diyos ang iyong pagkakas. Amen? Amen. So hindi siya nagpakimo. Tapos ni-reveal sa akin ni Lord kung ano yung kainin na dapat. Binigay sa Bible, meron pa lang original diet si Lord na healthy na magpapalakas sa atin. So yun yung sinimula namin. Tapos nilip niya kami sa isang Christian na doktor na hindi naniniwala sa chemo, kundi sa faith kay Lord at natural treatment. Oh, January, August, September, October, November, December, January. 5 months. Stage 3, ano? Na-test si Mrs. without chemo, without radiation. Na-test siya sa kanyang dugo para ma-determine kung may cancer. Na-ultrasound siya para ma-determine kung kumakalat yung dugo. Pero tanda ko ng mama, hindi tayo nag-aalala, no? Parang payapa lang kami. Nung lumabas yung resulta, yung test ng cancer pala, parang cholesterol. Alam niyo yung cholesterol? Pag may number ng cholesterol, pag mataas dun sa number, ang taas ng cholesterol mo. Ang tao pala, ang tawag dun sa test is CA15. Pag ang number ng cancer mo is 30 or above, may cancer ka. Okay? So, nung lumabas yung resulta, stage 3, August. January, walang treatment. Ano kaya ang cancer level ng misis? Wala niya. Wala niya. Stage 4. Kasi, kung paniniwalaan mo yung sinabi ng mga doktor, lalalayo sa akin. Tama? Lalo na hindi ka nagpag-treat. Alam po niya kung anong cancer level niya? 13.5. Pagkatingin ko doon, tingin ako sa langit. Alam mo, sabi ko, grabe ka dahil. Grabe ka dahil. For the first time, my faith was so strong. And I was convinced that if God tells you He's going to do it, He's definitely going to do it. Amen. Eto ako, may bonus si Lord. Ano yung bonus? May sa kanang suso niya, ang daming Moses, may isang taon na, pinumonitor. May isang Moses na naman. Ay, hindi, marami. I have years, pinumonitor yan dahil nakikita nila, delikado. Alam niyo yung pinag-kasama niyo? Guess what? Wala. Hindi yan. Wala nyo. Nawala lahat yung buka. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord. Amen. Tapos po si Mrs. may diabetes. May high blood. Mataas ang cholesterol. May fatty liver.
Blood works niya. Nung muli kami napunta sa doktor, every 6 months na-check yan. Wala na siya diabetes. Parang bata ang cholesterol. Fatty liver na wala. Tinatanong kami ng doktor, ang sarap mong pasyente, mami, sabi niya, you are following all your medications. Tumatawa kami. Kasi, inaano lang namin yung medication, pero hindi nililitin namin. Bakit namin nagawa yun? Hindi ko sinasabi ko kayo yung nagawa. Talaga hindi ko sabihin. Pakinggan niyo si Lord kung anong gusto niyo gawin sa buhay niyo. At yun ang sundan niyo. Last test na, kailan ang last test na? Remember last year na? Every 6 months na test. Cancer free. Anong problema mo? Yan ang kabigat ng problema. Gusto niyo? Para nasa ng kilos dito sa buhay niyo. Pero pa ako may kwento. Marami akong kwento. Pwede ko bang magkwento? Kasi masarap yung kwento. Alam niyo kung bakit maganda yung testimony? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, nakikita niyo na tunay na nangyayari. Okay? Nasa Hawaii kami. Okay? Nasa Hawaii kami. Nag-aaltar ko ako, may isang matandang babae na lumapit sa akin. Okay? Habang lumalapit siya, sigaw siya na sigaw. Basta! Basta! Sabi ko, parang may malubak na itong babae ko. Lumapit siya sa akin. So, sabi niya, sumigaw siya dito sa akin. Kaya ako sumisigaw, hindi ako nakakarinig. Biging ako. Ang gagawin ko? Nag-minister ka. Palagi kong sinasabi, bawat puntahan kong lugar, Lord, kapag nag-preach ako, hindi lang ako nag-preach, kundi gusto kong makita ang kilos mo, ang kapangyarihan mo sa bawat lugar na pupuntahan ko. Kagabi yan ang prayer ko sa inyo. Sabi ko sa matanda, alam niyo kung ano yung matanda? Hindi pala tumitingin si Lord sa religion. Tumitingin siya sa puso. Amen. At lumapit siya dahil gusto niya maranasan ang hipo ni Lord. Ano yung problema sa ating sa mga leaders? Tayo mismo nagdududa pag nag-pray tayo kung gagaling yung pasyente natin ang leader. Pero, God is imparting to you the gift of healing. When you lay hands on people, they shall be healed. Gift. Ang daming regalong binigay sa atin ni Lord. Alam niyo bakit hindi sila nagagamit? Hindi natin tinatanong si Lord kung paano gamitin. Maraming ibibigay sa inyo si Lord sa araw na to. Hindi lamang kagalingan at katugubayan sa inyong mga problema, kundi bibigyan niya kayo ng kakayahan, panibagong kakayahan, para ang church na to, sa tingin ng tao ay napakaliit, makikita ang kalwalhatian ng Diyos dito sa lugar na ito. Amen. Signs and wonders will flow out of this place. Parang ibigay na rin yung mga. Amen. Nananaginip yan na si Pastor. Alam nyo, as a man thinks, so easily. Di ba nasa Bible yan? Kung iniisip mo, yung problema mo mas malaki kaysa sa Diyos, talagang lalaki yung problema. Di ba may mga Kristiyano sabi nila, Lord, kailangan lumitaw ka ng alas 3. Kung hindi ka nilitaw ng alas 3, may malaking pangangailangan akong utang ako kay Kumbay.
Kilala niyo si Bombay? Kagabi, niloloko ako ni Pastor Jan at si Pastor Ron. Sabi niya, mukha akong Bombay. Sabi nila, mukha daw akong Bombay, sabi ni Pastor Ron. 5'6" ka ba? Tawa lang. Ano nga? Sabi ko, Tagalog, Bombay. So, yung lalaki, yung babae, lumaki. Sabi ko, ang una ko palagi, pag nag-minister ako, ang pinakamahalaga, nakakonect ka doon. Ang nakikinig ka sa banal ng Espiritu at sa banal ng Espiritu. Tama? Amen. Hindi ko kayo nagtataka wala akong lesson, wala akong PowerPoint. Alam niyo kung saan nagagaling yung PowerPoint ko? Raw at shaking ka. Tanong ko si Lord, ano gusto mong gawin, Lord? Hindi ako ang kumikilos. Tayo'y mga sisidlan lamang na daluyan ng banal na Espiritu. At kapag tayo'y tunay na daluyan at dalisay ang ating puso at tunay na nakasurrender tayo at palaging sinasabi natin sa Diyos, ang iyong gustong mangyari, ang siyang gusto kong mangyari. So, ang tanging ginagawa ko, Lord, sabihin mo sa akin kung anong gusto kong gawin. Thy will be done, not my will. Amen. Amen? Ang sabi sa akin ni Lord, pata. Nagbabasa kayo ng Bible? Nakita niyo sa Bible yung pata. Alam niyo kung saan? Yung si Jesus Christ, nakita yung bingin. Hawakan yung tenga, pata. Ibig sabihin, open. Ako, wala akong nararamdaman. Kasi minsan gusto natin yung gusto ko pumiyak. Tama, di ba? Si Lord hindi nang pala naman sa emosyon eh. Alam niyo ibig sabihin? Si Lord nasa salita, nasa banal na Espiritu. At minsan kahit wala kang nararamdaman, kung naniniwala ka na dyan si Lord, kikilo siya. Kahit hindi mo siya nararamdaman. Amen? Amen. Hinawakan mo yung babae, pata. Nalikod yung babae. Tinalikuran ako. Hindi ko din ako tinalikuran. Sabay sigaw. Yun lang. Ang sinabi niya, mga kapatid! Nakakalimutan ba ako? Yung mga tao yun. Kung cancer, na sinasabi ng doktor na makakamay ang misis ko pag hindi siya pinagawa. Kung yung bingi, na kahit magpatambling-tambling ka, na kahit mag-quote ka ng mga verses, kung hindi mo tatanungin at hingin kay Lord na maging daluyan ka ng banal na Espiritu at maging vessel ka na kung saan ang makapagyarihan ng Diyos ay dadaloy sa iyo, ang tanging matutunghayan ay kapangyarihan ni Lord. At sa araw na to, hindi lamang kayo tatampuin ni Lord sa inyong mga suliranin, tutulungan niya kayo para dumaloy ang kapangyarihan sa inyong mga buhay. Parang hindi kayo kabusin. Amen. Lord, ang bigat kasi ng problema ko. Ang hirap na eh. Doon po sa Chubay, yung mga tao doon, nasaktan, ang dami nasaktan. Hindi ko alam kung bakit nasaktan. So, dahil nasaktan sila, yung nasa puso nila ay puro sakit, puro frustration. Ano ang ginawa ni Lord? Tinanggal niya lahat yung sakit. Nung pagkatanggal niya ng sakit, sabi ni Lord, ngayong malinis na kayo, gagawin ko na lang. Hindi lamang nagtatanggal ng problema si Lord. Hindi lamang na kayong binibigyan ng victory. Kundi gusto niya kayong gawinin pagkatapos magkaroon kayo ng victory. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Malingkod ng Diyos dito sa house yun. Pero akong sasabihin sa inyo, may gagawin si Lord sa buhay niyo. Magiging ilaw kayo sa ibang tao. Hindi lamang kayo nakaupo sa simbahan na ito para makinig ng salita ng Diyos, kundi may plano ang Diyos sa inyo at sa araw na ito, tuturuan niya kayo at sasabihin niya na gagawin niya ang bawat isa sa inyo. Dadapot bago niya gagawin yan, ipapakita niya muna at ipaparanas ng kapangyarihan niya sa buhay. Amen.
Gusto niyo pa na istorya? Amen. May oras pa naman tayo, no? Tapos maglilihan ako, magpipreyo. Nasa bundok kami sa hunduan. Ang hunduan, isang oras mula Banawe, bundok pa yun. Ano, tinadala ko nun sa mga tribo, sa mga bundok. Sa mga sulok ng bundok. So, nato kami. Meron isang 78-year-old na elder ng church. Ilang taon na, he was in pain. Ang kanyang spinal cord ay baluktot. Okay? Hindi siya makaupo. Gusto siya operahan ng doktor. Pero dahil matanda na siya, hindi siya pwedeng operahan na delikado. Alam niyo yung ibig ko sabihin? So nagpunta siya sa ganito gathering, equipping and impartation. Nandun siya sa isang sulok at makikita mo, hindi siya makatagal makaupo. Kakayo siya at in-pay siya. So nagsimula yung training namin ng umaga. Pagkahapon ng alas 3, sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko na po kaya. Ano mo naririnig ko dito? Sabi ni Lord, this church, you will operate in divine healing. Maraming tao dito. Maglilihan sila sa mga may sakit. At gagaling sila. Bawat church, iba-iba yung binibigay ng Lord. Doon sa Chubay, alam niyo kung ano binibigay ni Lord? Emotional healing. Maraming mga tao, dinadalang kabigatan. Nag-prophesy ako sa mga leaders nila. You will be a burden bearer. Nakikita niyo yung pain ng mga tao. At dahil dyan, mamahalin niyo sila at iaangat niyo sila sa mga. Alam mo si Lord, walang gustong gawin, kundi itama yung ninakaw ng demonyo sa buhay natin. Amen. Pero tayo, ang hirap natin lumakad doon dahil ang kilos natin, hindi natin hinahayaan ng banal na spirito na siya magturo kung ano dapat natin gawin. Tama? Di ba? Ang dami nating sistema, ang dami nating procedure, ang dami nating SOP kung ano dapat gawin. Tama? So itong tao to, salita siya sa akin, lumapit siya, Pastor, di ko na kaya. Di ko na kaya. Di ba kayo nagtataka pag nakikita nyo kayo mamamahal nyo sa buhay? Ang dami mga problema. You tried everything. At sasabihin sa inyo, focus, ano pa kailangan mong gawin? Ano na minsan, ang dami natin iniisip kung paano natin gagawin, pero hinuhuli natin ang pagtatanong sa Diyos. Pag desperate na lang tayo, hindi tayo nagtatanong kay Lord. Tama? So yung tao to, sabi ko, huwag po manong, huwag po kayong agawin. Huwag po kayong buwi. Mamaya hindi kayo mag-worship tayo. Yun ang sinabi ko, hindi ko alam kung ano gagawin nila. Kasi hindi pa sinasabi sa akin nila. Nung nag-worship kami, alam nyo, yung worship team namin, yung alto kumakanta ng soprano, yung soprano kumakanta ng bass. Ang sakit sa tenga. Yung mga nota, yung pag-gitara, sabi ko, Lord, ang sakit. Ano nyo? Hindi ka tumitingin si Lord kung ano magandang music, tumitingin sa puso. Ako sabi ni Lord, mag-altar call ka. Mag-altar call ka na. Dahil ako'y winorship ng mga tao. At kapag sinasamba si Lord, na tunay na pagsamba, bumababa ang kanyang presensya sa gitnaan ng tao. At pag bumaba ang presensya ni Lord, hindi lang ang presensya, tumitingin siya sa lahat ng taong nandoon at sinasabi niya, ito may problema, ihipuin ko yan. Ito may problema, tatanggalin ko yan. Ito may problema, I will lay hands on that person and I will touch that person. Worship kami. Lumapit siyang matanda. Sabi ko, itaas po ninyo yung kaliwang paa niyo. Ano sabi niya? Ba't mo alam, Pastor, na may problema yung kaliwang paa ko? Ayun ang bibigay sa akin. Sabi ko, hindi ko po alam. May nagsasabi sa akin kung anong problema. At sinasabi niya sa inyo, gusto na kayo hipuin sa oras na. Pagka gano'n niya, sabi ko, meron pa ba kayong pain? Meron pa kaso. Kasi ulit, pagkataas ng pangalawa,
Pero pag meron pa, pastor, nagduda na ako. Lord, talaga ba nakarinig ako sa'yo? Lord, talaga ba ito yung gusto mong gawin? Di ba ganun tayo mga tao? Sabi ni Lord sa akin, isa pa. May sakay. Pagkataas ni dala na ng sakay ng mama, pagkataas ng pangatong kama, tanggal ng sakay. Alam niyo yung kantang, He went walking and leaping and praising God. Talon siya ng dalong. Talon siya ng dalong. Yung dating may sakay. O, tinapon ang sakay. Alam mo ang sabi niya? Wala nga akong way. Ganyan ang Diyos sa pinagbalingkuran natin. Oh, ayaw mo diba? Amen. Walang mahirap sa kanya. Pero sa atin, tingin natin mahirap. Alam niyo, binabasa ni Lord dito, unbelief. Dahil bibigyan niya kayo ng faith to believe in the supernatural. Di ba tapos ang kwento doon? Di ba tapos? Sabi niya, Pastor, may problema pa po ako. Pag-pray niyo po. Ano ang problema mo? Meron po akong 2 cyst, bukol sa aking kidneys. Pakinggan niyo itong mabuti ha. Meron po akong 2 bukol sa aking kidneys at hindi na po pwedeng operahan. Pwede bang ipag-pray niyo yung bukol? Sagot ko, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Sabi ko, tanong na, bakit po, Pastor? Kailangan pag-pray mo ako. Hindi na ako kailangan. Hindi na ako kailangan. Ako sigurado ako. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Nung papalapit siya, may nakita ko 2 bukol dun sa area. Habang lumalapit siya, nakita ko ng bukol. Hindi ko maunawaan kung bakit gano'n. Nung nagsalita siya, yun pala, hindi pa siya lumalapit kay Lord, hinihila niya yung bukol niya. Our God is the God of more than enough. Yes. Our God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or ever imagine. Ay, ang hirap ng amen dito. Amen. Ha? Mahihiyain? Alam mo, hindi ko ni Lord, walang mahihiyain, nai-excite na toto. Tama? Di ba nakapat yung iba sa inyo nanonood ng K-pop? Umiiyak kayo sa K-pop eh. K-drama, di ba? Yung napanood namin yung crush namin, umiiyak ako. Yung iba sa atin, nanonood ng sports, hiyaw ng hiyaw. Bakit hindi tayo na-excite, Lord? Kasi hindi natin nararanasan. Pag naranasan ko si Lord, hindi pa dyan. Ang hirap po ng missionary. Alam mo bakit? Iba-ibang lugar ang pinupuntahan mo eh. Iba-iba yung tirahan mo. Sabi ko dito sa misis ko, Mama, ang ganda ng Taiwan. Ang challenge lang namin dito sa Taiwan, hirap po ako makipag-communicate sa mga tao rito. Alam niyo bakit? Kailangan may Google Translator ako. At yung pagkain, ano kaya po? Alam mo, minsan nag-order po kami ng hot pot na Taiwanese. Sabi niya, how would you like it to be, sir? Just mild. Yung hotness, nakita ko yung dugo. Wow, Lord. Next month po, nasa Butuato kami babalik kami sa Butuato. At doon ipapakita rin ni Lord ang revival. Ang ginagawa na po ni Lord sa mga araw na ito, kahit saan siya magpunta, kahit saan kami magpunta, pag nakita niyo bukas at gutom ang mga tao sa Panginoon, for the first time nakikita po namin ang matinding kilos ni Lord. Gusto niyo po maranasan niyo. Amen. Amen. So, pwede na tayo mag-pray. Amen. Lord, I pray now that
that you will impart and touch your people. Kung kailangan nyo ng healing, ilin ito. Kailangan nyo ng healing. Kaya emotional, physical, or anything. Kung kailangan, pwede bang tagalin natin ito? Walang mahihiyain, ha? Hallelujah. Yung nakapula nila. Kailangan namin ng catcher, brother. Lord, heal. Heal the pain. Remove the pain. Remove it now. Rama, take it and I am the God that healeth thee. Touch you will heal. Rama, Shiki, Tuka, Rama, Rekita. I cast her out. Tapos na yan. Makakatulog ka na ng mahindi sa gabi. Dahil si Lord tatanggalin niya yan sa araw na to. You don't belong to this body. I cast you out right now. In Jesus' mighty name. Halin po kayo rito. Lapit tayo lahat. Halin si Lord. Come here. For you have been faithful. You have been so faithful. Kahit ang hirap-hirap na hindi ka sumuko. And because of that, God, sabi ni Lord, you have been faithful in nothing. I'm going to give you supernatural things. You will walk in my supernatural power. And when you share, when you preach, signs and wonders will follow you. Receive a new anointing. A new anointing. Touch them. And heal and restore whatever has been broken. Touch.
Lord, I anoint them with oil. I anoint them with oil. Receive the power from on high. Power! Now, power! 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 And you will set the captive free. You will prophesy. You will prophesy. You will prophesy. And speak the word of the Lord. Receive it now. I anoint you. I consecrate you. Jesus. Divine anointing. Divine anointing. Divine anointing. Shake, rock it. Pero kung may praise, meron kang hinihingi kay Lord. Tama ba ako? Alam niya, may bibigay siya sa'yo. Nakikita ko. Nakikita ko. Lord, open. Open. In Jesus'
kasiyahan ng mga tao, Lord. Ligtas mo sila, pagalingin mo sila. Will be an powerful intercessor. Maraming katagumpayan ang mangyayari sa church na Lord dahil tatawagan ka ni Lord, ipapakita niya kung anong nangyayari. At kapag nakita niya Lord, hindi para sa iyong sarili, hindi para sa mga tao. At sasabihin mo, Lord, pwede ba gawin mo siya? Pwede ba ayusin mo yung buhay niya? Victory will come with people because you have prayed. But you will have your greatest reward in heaven. Minalaan tayo ng corona sa iyo. Receive it. Siya? Tinawag ni Lord? Tama ba yung ano? Hindi na lang siguro yung news. I know you. With that teaching and all. Light upon my precepts, upon precepts. Lord, explain wisdom. He will give you the best. Best. Yes. Best. Best. Yes. 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 Lord, let your presence come in the overflow right now. Let's raise our hands. Let's worship God. Above all powers, above all kingdoms, above all nature and all creation, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all thrones, above all wonders, the world is ever known.
Mag-absorb lang kayo ng absorb. Buksan nyo ng todo ng puso nyo. Sabihin nyo kay Lord, Lord, gusto ko pa ng ganito. Gusto ko mas marami pang ganito. Gusto ko araw-araw naranasan ko ang iyong presensya. Gusto ko araw-araw nakikiman ko ang pag-ipo mo sa buhay ko. Thank you, Lord. In Jesus' name. Ngayon natin manin yung presensya ni Lord. How many, may tatanong ako, sino dito ang nakahanda ng magpagamit at magsipitin sa Panginoon? Pakitaas ang kamay mo. Halika kayo, i-anoint kayo ni Lord ngayon. At ibibigay niya sa inyo ang kakaibang kakayahan, kasiglahan. God will set you on fire. Are you ready to consecrate? Surrender your life to the Lord. Lord, magsisilbi na ako sa dulo ng kamay. Gusto niyo yung gano'n? Sige, isa-isa may natuloy tayo. Lord, we consecrate you. Taas ang kamay. Lord, purify, consecrate, set on fire. Set on fire. Ablaze, ablaze. Fire of the Holy Spirit of God. Fire. Fire. Fire of the Holy Spirit. Set them on fire. Fire of the Holy Spirit. Fire. Blazing fire. Receive fire. Fire of the Holy Spirit. Lord, set her ablaze with your fire. Set her ablaze with your fire. Dahil dyan ang alay mo. Fire of the Holy Spirit. Fire, 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 fire.
set her ablaze, God. Fire. Ura, Le, Ra, Niki, Tusi. Fire! 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 Set free. He whom the Son sets free is free indeed. Receive it now. Kayo ay hindi pa nakapag-pray. God wants more. And what He's asking is open more. No more holding back. Buyers and people hold back. Bawal na ako. Lalo yung mapakindi sa'yo, masarap. Yung matagal mo hinahanap doon sa labas, ipapatingin sa'yo ni Lord dito sa church. Tapos na yung labas, dito na sa loob. Receive. You say, I am believing in Lord. Hindi sa kaya na. Hindi na mababa ang sarili. Hindi ko yun. Ang lapit ka lang yun. At mabubulan ang tao. Receive the fire of the Holy Spirit and set you ablaze. Sino pa hindi nakapag-pray? Makiling si brother. Gusto mo yung pag nagsasalita ka, hindi ka lang nagsasalita ng salita. Hindi para siya isang matalinong soul. Nakikita mo ako nagsasalita ka, hindi ka nagsasalita ng salita. Lord, give us sinong sasalita kayo? Blessed are the pure in heart, for they will see God.
down the blood of Jesus upon her. Closing the door. Set free. He whom the Son sets free is free indeed. No more. God delivered in Jesus. Say this, Jesus. Yeah. You will be my Lord. My Lord. Amen. No more. You don't have any authority over this body right now. In Jesus' mighty name. We plead the blood of Jesus now. What's that? Tasikilakula kita tare re kuraba no kinakakatata sikitanda. In Jesus, go. Go. Dissolve, leave. In Jesus. It's broken, huh? It's broken. I said gone, be gone. In Jesus' name, no more. Dissolve, be gone, be gone, be gone.
nais mo siya sa Panginoon. Lord, gamitin mo kami. Umagaan na ang naman sa Lord. Kung kami namin sa iyo, Panginoon. Hindi na kami, Lord, sa sila. Sige na, Lord. Okay? So, pagkatapos natin kumain, we'll talk about the holiness of God. This is the purity. Okay? Sige, God bless you. Thank you. Mabilisan lang. I-close nyo na. Naka-live pa.